So ayan, sasagutin lang natin yung nag-comment. Sabi niya kasi ito, kaya baka pwede pahingi ng tips and anong agency. Kung sa tips na sinasabi mo sa pag-a-apply, ito na alamin mo muna yung visa kung ano yung ina-applyan mo. Meron kasi tayong SSW or Specified Skilled Worker. At pangalawa is yung TITP or Technical Intern Training. At yung pangatlo is Engineer Specialist in Humanities International Services Visa. Yan dapat ang unang titignan mo kung ano yung ina-applyan mo dito sa Japan. Pangalawa, maghanap ng legit na employer or agency. Siguraduhin mo rin na dapat accredited sila sa POA or DMW. Pangatlo, maghanda ng requirements. Kadalasan sa mga requirements, una ay ang resume, valid passport, N5 and 4 GLPT certificate, training certificates if applicable, nursing or caregiving license para naman ito sa mga caregivers. Pang-apat, kailangan mong pag-aralan ang Nihongo. Ito naman, pwede ka mag-aral sa TESDA, Nihongo centers, or online. Kadalasan na rin, kapag nag-apply ka sa legit agencies, meron na rin silang schooling dito. Pang-lima, kailangan mo maghanda sa interview. Ito naman, kailangan mo naman magsanay sumagot ng basic question sa Japanese. Malaki rin kasing tulong ito sa interview, lalo na kapag nakakaintindi ka ng basic na Nihongo. Ipakita mo rin dito yung work ethic at willingness mong matuto. Pang-anim, alamin mo yung cost of living at workplace culture dito sa Japan. Ang panghuli, iwasan ng scams. Wag ka magbibigay basta-basta ng placement fee kung bawal ito sa visa mo. Research ka muna bago ka magbayad ng kahit ano at i-check ang embassy website. Sa agency ko naman is ito. So yun lang, Jane.